paano mo, I mean, yung discovery mo sa Lux Slim, nangyari lang talaga sa PBB House? Actually, Tito Lar, before I entered PBB, naririnig ko na po talaga yung Lux Slim. Kasi sa TikTok, laging lumalabas na rin si Miss A. And then sa loob ng house ni Kuya, yun talaga yung na-appreciate ko yung mga flavors. Parang we had 5 flavors inside. So we have the 4 seasons, we have the London juice and cucumber. Yun yung mga juice section. And then sa smoothie, we have melon, avocado, and taro. So lahat yun na-try ko po sa loob. Within 3 weeks. Siyempre po, at saka mainit na po kasi yung panahon. So usually, bilang may mga times na natatalo kami sa weekly task, walang pagkain. So, binubusog ko yung sarili ko kasi I have a sweet tooth. So, pagdating ng mga 4 p.m., 5 p.m., ayan, merienda time na. Nagtitimpla na po ako ng smoothie. Ang lagi kong iniinom is itong melon. Pero before I sleep at night, I drink itong avocado, kaya naging favorite ko siya. Kasi sa loob ng bahay ni Kuya, ang hirap pong matulog doon. Hindi ako nakakatulog sa mga first few weeks. So, binasa ko yung avocado may chamomile, tsaka nakakatanggal ng stress. Kita nyo naman, stress na stress tayo sa loob, diba? So, ito talaga yung iniinom ko. At saka, Tito Lar, not just me, even my co-housemates, ang usually namin ginagawa is, tinitimpla muna namin sa glass and then ilalagay muna namin sa ref for a while para mas mag-freeze yung juice. Hindi kita makita. Gagawin pong Tito Lar, I'm here. Ayan, para mag-freeze po siya and medyo ginawa po naming ice cream. So very pang merienda po talaga. And sa morning, nagjo-juice din ako itong 4 seasons for a refreshing taste. Paglabas mo, bumili ka na. Ay, Tito Lar, wait lang. Happy birthday po. Ay, thank you. Happy birthday kay Tito Lar! It's his birthday today! Happy birthday! Happy birthday, Tito Lar! Thank you. Sorry, Tito Lar, ano po ulit yun? Paglabas mo, nag-ano ka na, nag-avail ka na ng Lux Slim. Yes, Tito Lar. Actually, nung paglabas ko nga, sinabi rin sa akin ni Mavi na dating endorser pala si Cassie, so he knows Lux Slim. Kasi nakikwento ko rin sa kanya na ito yung lagi kong iniinom. And even my sister, sabi niya, sila ni Mama, umiinom daw pala talaga sila ng Lux Slim. So, I cannot wait na padalhan ko rin sila. Opo. And ayun po, now I'm just really happy that I am part of Lux Slim. And syempre, idol ko yun si Madam A. Nakikita ko yan sa TikTok. And she's such a CEO, girl boss. I wanna be like her. Ayun, so ibig sabihin nito, magiging part ng month sa wrist ninyo ni Mavi ang Lux Slim. Kailangan niya rin para medyo, diba, maging fit tayo. Ayun, okay, thank you. Thank you, Tito Lar, and happy birthday po. Thank you. Thank you, Sir Lar. And for those who want to ask question, you may get the mic po. Hi, good afternoon. First of all, congratulations, Ashley, for Thank you po. Being the newest face of Lux Slim. Ang first question kay Miss Ana. Miss Ana, I know siguro na napapanood mo si Ashley sa PBB ng shows The Inside. Pero ano yung mga characteristics ni Ashley na nagustuhan mo at eventually decide na pwede siya maging face ng brand? Actually kasi parang sa loob ng PBB, tahimik ka lang, 'di ba? Most of the time tahimik lang siya, which is ako kasi sa personalidad ko, introvert din talaga ako. Like, mas okay akong mapag-isa kaysa nakikihalubilo sa ibang tao. So somehow, nakarelate din ako sa'yo na you wanted to be alone sometimes, diba, sa loob ng BBB House. And yung isa rin na after nung lumabas ka, kasi nagulat lahat, the way kung papaano ka nung lumabas, na parang very nonchalant, na hindi mo alam kung anong nasa isip ni Ashley. Naging meme pa nga. Oo nga parang mental breakdown ba ito? Parang kailangan niya talagang lumabas ng bahay para, alam mo yon, ma-refresh kahit paano, ma-check niya ulit kung okay pa ba ang bata. So, natuwa ako, during her interviews, palagi niya na-mention si Lux Slim. Especially nung na-mention mo kami sa Showtime. Kasi nag-viral yon, may nag-tag sa akin. Tapos, ginuwit ko, ginawan ko rin ng video reaction. Natuwa naman ako na Lux Slim ang naalala mong sabihin na na-miss mo sa loob ng bahay ni Kuya. So,
doon din parang mas nagkaroon ng fire sa akin na ay parang perfect talaga si Ashley also to be part of a Lux family. Pero Miss Ana, gaano kahalaga para sa inyo bilang, of course, bilang isang entrepreneur, na yung endorser nyo ay naniniwala sa produkto na ini-endorse nila? Sobra. Kasi consumer goods kasi yung ini-endorse eh. Hindi naman siya yung tipong parang isang beses mo lang gagawin. Ito kasi patuloy. Kailangan ikaw mismo nakikita sa iyo ng tao na talagang gusto mo, iniinom mo, parte na ng buhay mo. Endorsement dapat ano yan eh, parang hindi lang doon din sa product. So kailangan yung relationship din. Ako, mas tumitingin din ako doon sa, once kumuha kasi ako ng endorser, usually long term talaga. Nagmamatter sa akin yung relationship. It's not just about din sa product. More than that, syempre, ano ba yung pinakita ng batang to, paano ba siya magtrabaho, ano ba yung relationship naming dalawa, 'di ba? And ako naman, nung nakausap ko si Ash, 'di ba, nung nag-meet tayo, natuwa din ako sa kanya kasi napaka-approachable, ang bait. Tapos ang kwento, ang daldal niya. Ang dami niyang kwento. Parang kailangan ko nang pumasok dun sa loob ng theater. Ang dami pa niyang gusto ko nang sumibi, magsisimula na yung show. So naaliw ako kay Ashley. Thank you, Miss Ana. Ashley, ano na lang, reaction na lang sa sinabi ni Miss A. Ayun, actually, para lang din yung first time ko kasi na-meet si Miss A ng face-to-face was, I think, 2 weeks ago po, madam. 2 weeks ago, nanood po kasi ako ng play. Tapos nandun rin si Miss A. So, dun yung time na in-approach ko siya. And Miss A, I'm Ashley po. Tapos, ayun, dun kami nag-meet face-to-face. And I was so, kaya siguro naging sobrang chikadora. Because I was so excited because I know na may mga magaganap na mga contract signing. So I'm just really, really grateful. And again, of course, thank you po. Again, congratulations and Thank you po. Thank you, Mr. Miggy Wong from Manila Standard. And let's have Mr. Romel Gonzalez from Pep.ph. Yes, hello. Congratulations, Ashley. My first question is, well, you're an actress and of course you're also a human being. Tanong ko lang, how do you manage your being a private person and a public personality? Actually, before ako PBB, nag-doubt muna ako eh. Kasi syempre, if I enter PBB, I feel like I have to expose more about myself. Maybe not all. Actually, hindi naman lahat in-expose ko rin sa PBB. Syempre, yung mga personal problems ko, there are things that we have to keep it on ourselves. So, yun na lang yung I wanna keep things private. But at the same time, bilang isang artista and bilang ito po yung trabahong pinasok ko and ito yung craft na talagang mahal ko, I think it's also just for me to really share how I am as a person to my fans, to my supporters, to my lovers. So, siguro yung mga personal stuff, I'll keep it to myself. But after PBB, actually, na-realize ko rin na it's really nice to have interactions with people. Especially when you show authenticity. Ako, kinabahan talaga ako sa loob ng bahay ni Kuya kasi hindi ko alam kung mamahalin ba ako ng mga tao for who I am as a person. Kasi before PBB House, mga press con, alam natin yung very showbiz answer. Sanay ako sa mga ganyan. But actually, after joining PBB, I feel like it's easier for me to answer, like, sa press, actually, to answer in a natural way na walang masyadong tinatago. So, I just really appreciate, mas naging open po ako. And siguro yung mga some sa love life, some sa family ko, I'll just keep it private. Pero now, I'm more open and just find the balance in it. And, you know, the people will see the beauty in you naman po. So, yun po. And last na lang, in relation with mga sinabi mo, how do you handle bashing? Of course, meron. Not everyone will say good things. So, how do you handle bashing and yun? Bashing? Ano naman po, kahit nung 5 years pa lang ako sa showbiz, meron na po talagang mga
there are people talaga sa mundo na has something negative to say. It's up to you how to handle it. Pero ako naman po talaga, super dead na lang po talaga ako. Kasi mas nagfo-focus po talaga ako sa mga blessings ko in life, sa lahat ng mga positive na nangyayari sa life ko. At sobrang daming nagmamahal sa akin ngayon. So parang natatabunan na yung mga bashers. So parang bahala na kayo dyan. Ako grateful sa life. So dead ma lang po talaga. Ever ka pumatol? Ay, parang hindi naman po. Parang never ako pumatol actually sa mga bashers. Pero may mga bash before na medyo naapektuhan ako as a human being also. Pero ngayon kasi parang dead man na lang ako sa kanila eh. I think there was a time in-open up ko pala sa PBB na medyo naapektuhan ako sa mga sinasabi nila towards me. Like? Grabe ha? Alam mo yung parang tagal na sa industriya, tapos parang wala pa masyadong napapatunayan. O sabi ko na po, starlet, ayan. Ayun, mga sabihin ng ganun before. So, I would always prove myself na I'm more than that. So yun yung parang pinaka-bash na siguro na medyo na-hurt ako. Pero aside from that, wala, puro pagmamahal na lang. So I'm just really grateful. And actually sa bash, sometimes yung mga negative criticism na sinasabi ng mga tao, I would use it as a motivation to become a better actor, to become a better person. So, mas, win-win situation. Ako naman, hindi naman po ako yung nag-hold ng grudge sa isang tao. Kasi parang, hindi ko kayang magalit ng matagal. So, nile-let go ko na lang yung mga negative energies. Thank you, Ashley, Thank you and po. congratulations. Thank you. Thank you, Sir Romel. And now let's have Miss Rose Garcia from Marites Academy. University. Ayan na. Sorry. Anyway, ayan, congrats to Ashley and Thank you po. sa new endorsement. Yan, speaking of this endorsement, aware ka ba kung sino yung mga kasama mo dito din na celebrity as endorser? So, ano yung naging reaction mo? Yes po, actually recently nakita ko lang sa post ni Madam na si Kai kasama ko, yung mga ibang endorser, mga bigatin yung mga kasama ko dito. And aside from that, mga naging housemate rin sa PBB Hubs, yung mga endorser, si Kai, si Alexa. So I'm grateful to be part of this family and it's a growing family, Miss A. And yun na po, I'm just really grateful and I'm happy to, sana magka-work kami, magkaroon ng shoot na sama-sama kami, Miss A, para ma-meet ko rin yung iba. Pero si Alexa and si Kai, na-meet ko na sila and sabi ko nga na, same na tayo ng endorsement. So they're also happy for me. Sorry ha, sino ka si Kai? Sorry, baka kami. Sino si Kai? Kai Montinola po. Siya po yung okay. part ng Big Four ng last PBB season. Okay. And then si Alexa also is a Lux Slim endorser. So PBB Red X housemate po siya. Kala ko lang si Kai yung saan. Si Kai po. Then, aside from them, of course, there's Marian Rivera, Rupa Gutierrez. Ayan, Lux Skin pala sila, si Miss Marian. Vice Ganda, tama po Madam, ba? kailangan ko pala sabihin sa iyo. Dito lang kasi ako sa mga juice. Sila sa Lux Skin. Ano ba yan? Sina Zainab, sina Miss Rufa. Alam, ganyan pala ka mo. Hindi ko wala. Kaya pala. Sige, i-reveal na natin para Oo nga, ito madam, sabihin mo hindi dun ko sa mga bashers mo na starlet ka. Ang mga kasama mo, diba? So, you're a big star. Diba? You're already a big star. You're made. Okay? You are made. So, don't mind them. And again, ako, isa din sa mga hinahangaan ko na kay Ashley is nung nalaman ko na she is an independent pala. So, malayo ka sa parents mo. And yung part na yun, mahirap gawin yun ha. And marami ka rin nai-inspire na mga tao na ganyan din. Na kayang tumayo sa sarili nilang mga paa. Diba? So, isa ka sa mga nilulook up ngayon na imagine na kaya mo na mag-isa, nakapasok ka na sa PBB, lahat-lahat, nakalabas ka na. But now, look at you. Diba? And may mga kaliwat kanan yung mga endorsements na dumadating sa'yo. So, wag mong isipin yung na-hurt ka, let go mo na yun. Kasi, eto na. This is your time. Diba? Okay. Yan, tama naman. So, Ashley, paglabas mo ng PBB, ano yung parang naging, hindi realization eh. O, parang ganun na rin. Pero ano yung parang
na-realize na talaga mo na, ay, ito pala yung naging impact ko sa PBB? Actually, hindi ko po in-expect. Kasi iba po kasi yung point of view sa outside world at sa loob ng bahay ni Kuya. Paglabas ko kasi, wala akong masyadong naramdaman. Kaya tulala ako kasi I was so numbed already. Pero nung sinabi na po sa akin na I made an impact on the outside world, noon hindi pa po ako makapaniwala. Like parang, paano klaseng impact? Until I started reading comments, tapos parang dun lang nag-sink in sa akin. Actually, matagal nag-sink in sa akin after a week na parang ang dami ko palang na-inspire. Tapos every time I meet people, even nag-sparkle, pumunta ko sa GMA, alam mo, pag nakita nila ako, parang umiiyak sila. Naiiyak sila pag nakakita ako. So parang, hala, ganito pala yung impression na iniwan ko in a good way. So parang, yun naman talaga yung purpose ko at yung reason ko kung bakit ko gustong sumali ng PBB. So that people would get to know more about me as Ashley Ortega, hindi lang po sa mga roles na pinoportray ko. And ayun, like, sana iniisip ko pa, sana may makarelate sa akin. Sana with my story, maka-inspire ako. Though there are doubts also na baka with my story, i-judge ako, i-cancel ako ng mga tao. Pero after that, I took the risk and I was being myself inside. I share what I felt. I expressed everything I felt. And in God's grace, paglabas ko, tinanggap ako ng mga tao. And actually, sa PBB journey ko, sa lahat ng showbiz, sa journey ko sa showbiz, I feel like after PBB, greatest gift ko talaga yung suporta, pagmamahalan, appreciation ng mga tao na natanggap ko for me. And I'm happy I was seen inside, like how I am as a person. So yun lang talaga. It was the greatest gift for all the love and support that people gave me. Kung pababalikin ka ngayon, babalik ka ba ulit? Oo naman po. Totoo? Yes, so actually tinanong ko na yan eh. 50-50 po kasi sa totoo lang, of course I wanna go inside to see my fellow housemates again. Feel ko kaya ko pa naman ilaban, but at the same time, nag-enjoy rin po kasi ako sa outside world. And I feel like this is the real world. Dito talaga yung nagagawa ko rin yung craft ko. May show ako ngayon, so nakakapag-acting ulit ako, nakakapag-taping ako. So I get to enjoy the outside world. Siguro sa loob ng bahay ni Kuya, namimiss ko yung quietness. Kumbaga sa loob ng bahay ni Kuya, walang opinion ng mga ibang tao. Kasi bawal namin pag-usapan yung outside world eh. So it was so peaceful and so quiet na hindi ko iisipin yung mga iniisip ng ibang tao sa akin. Nakakalimutan ko actually yung mga tao dito. On the outside world naman, it's too noisy, too loud, but at the same time, dito ko nagagawin mga pangarap ko eh. Nagagawa ko yung taping, nakakapag-arty ako, may mga endorsements, may mga work. So 50-50 po. Okay, ito question ko. Sorry, babalikan ko yung day na na-evict ka. Kasi yung day na yon, ang daming nag-comment, ang daming ko din nabasang comment na para awang-awa talaga sa'yo with the way you look. Kahit naman ako na parang, sabi nga nila, parang sana after that, makapag-consult si Ashley sa isang psychologist or ano, parang kasi nga, ang feeling ng lahat, sobrang depressed ka talaga, parang lutang na lutang ka. How are you after that? Ayun, have you consulted nga ba professional, Kasi di ba, hindi naman masama yun if ever man. Siguro po kaya naging gano'n na lang yung itsura ko. Kasi, syempre sa loob ng bahay ni Kuya, all your emotions are heightened. And hindi lang naman po ko yung housemate na nagbe-breakdown talaga. Siguro mas hinighlight lang yun at mas in-air yung mga part ko na umiiyak. Pero lahat kami mga housemates, we would cry. Because inside the PBB house, I think yun yung something special sa loob ng bahay ni Kuya. You get to know yourself more in a deeper level. Mas na-express mo kung ano ba yung nararamdaman mo. At yung mga hindi mo ina-acknowledge na mga scars or mga problems and struggles in life, dun mo talaga pwedeng pag-usapan, dun mo ma-realize na ito pala yung nararamdaman ko. So yes, nakita nyo naman, ang dami kong mga emotional moments inside the house. And feeling ko kaya umabot ng ganun kabigat. It's because it's something that I would not acknowledge. On the outside world, puro trabaho kasi. Parang ako parang wala akong time mag-mental breakdown because I have to do a lot of things. I have to do taping almost every other day. Tapos syempre, interactions with other people. Pero sa loob ng bahay ni Kuya, everything stopped. Mas maraming time to reflect on yourself. Paglabas ko, ayun, napagod na ako. Nob na lang ako, tulala. But at the same time, kaya gano'n na lang din yung reaction ko is because tinanggap ko na lang din na maybe hanggang dito na lang yung journey ko sa loob ng bahay ni Kuya.
Yung PBB naman, lahat kami alaga naman. So after, yes, I talked to a yes, may consultation po ng psychiatrist to check my mental health. And isa po talaga sa mga nakatulong sa akin to, keep going in life is yung mga suporta talaga ng mga tao. Sila po talaga yung nagpatibay sa akin emotionally and mentally. Kung hindi ko siguro nakuha yung ganong impression, baka hanggang ngayon tulala pa rin siguro ako. Kasi syempre, as a competitive person, gusto ko pang ilaban to hanggang kahit kalagitnaan lang ng show. But of course, being the first evictee is not something easy to accept. Nung time na yun, kaya tulala rin ako. Alam mo, ang daming tumakbo sa utak ko na talaga na baka, alam mo yung parang, I was so down. Parang inisip ko na, shocks, first evictee, nakakahiya. Oo, yun talaga yung naramdaman ko, nakakahiya. Kaya parang nasa baba na lang din yung tingin ko, hindi na ako tumitingin kahit kanino. Kasi parang that's what I felt. But then again, I don't know, in God's grace and God's work, nag-iba talaga yung mundo ko. My life changed. And yun nga po, hindi ko rin po talaga in-expect na kukunin niyo akong endorser. Kasi as a first evictee, akalain niyo ako pa yung naging unang endorser sa PBB Collab. Ako pa yung unang housemate na nagka-endorser. Paglabas nilang lahat, Miss A, papakita ko sa kanila, guys, first evictee, but I am the first endorser of Lux Slim. Ayun, so talagang everything happens for a reason. And siguro, na-cut short yung journey ko sa PBB, pero on the outside world, I feel like this is just the beginning of more to come. Okay, sorry, last na to, Ashley. Last na lang, para lang, baka mamaya kasi ma-misinterpret. Na-mention mo kanina na parang yung about showbiz answer. Baka isipin, or kami tuloy medyo na paano, showbiz lang ba kami ni Ashley pagka kausap namin siya or tinatanong? So, ano ibig mo sabihin doon? Hindi naman, pag sana ng showbiz answer, hindi naman pinipeke. It's more of, mas safe lang yung answer, mas alam namin sasabihin yung right words. Pero, ngayon, I'm more open. Ayan, sinabi ko na ngayon sa mga flaws ko in life, I'm more open now. Again, I'm still scared. Actually, hanggang ngayon rin naman na I'm back on the outside world. Natatakot pa rin talaga ako to express all the things I wanna say. Kasi, isang lang, naman na misinterpret na agad ng mga tao. So I feel like, diba, there are things na we just have to be mindful. So yun lang, bilang isang artista, I have to be mindful. Lahat kami, we have to be mindful of the things we say kasi it can use against us and hindi namin alam, baka mamaya sa ibang tao, masama na pala yun. So yun lang, mas nagiging mindful lang, hindi naman showbiz. We're just aware of what to say. Okay, thank you, Ashley. Congrats. Thank you, Mr. Hoy, Sir Sia, Marites University. And next is Mr. Ambet Nabus, Marites University. Ashley, congratulations. Kitang-kita naman talaga ngayon ang kakaibang confidence mo kasi nakilala ka namin, madaldal ka na ngayon, doble ang pag-share mo. So saan ang gagaling ang ganitong klaseng inspiration? Nakita mo ba yung, at saka pangalawang tanong ko, since nasa outside work ka na, sino yung mga ini-enjoy mong makasama? Yung una muna, yung inspiration na naging ganyan ka na, punong-puno ng confidence. Siguro, dahil rin po sa appreciation ng mga tao binigay sa akin. Feel ko naman at the end of the day, kaya ganito yung nararamdaman ko at nararamdaman ng ibang tao. It's because of what I showed to people, like how I was seen. Pinakita ko na po talaga kung how I am as a person. Sila actually, sa loob ng bahay ni Kuya, ako yung naging inspirasyon nila, sa akin sila naging relatable. But on the outside world, sa kanila ako kumuha ng lakas nung kaka-edit ko lang. And now, I wanna continue to inspire them more with what I do in life, personally, and also sa acting career ko, sa mga next projects na gagawin ko, sa shows ko. Siyempre, bilang isang actor na sobrang passion ko talaga yung craft ko, I wanna keep inspiring and, siguro, give advices na rin sa mga tao. Kasi actually, after PBB, ang daming lumapit sa akin, tapos humihingi ng advice. May isa pa nga nagsabi sa akin na parang lumapit sila, gusto na daw nila maging independent, paano, ganito, ganyan. So parang I gained a lot of interactions of the people in the outside world. And I feel like isa rin yun sa mga, parang natutunan ko rin. The reason why I gained love from people, it's because I was able to interact with them in a way na I show how I am as a person. So sila, yung mga naging inspirasyon ko, ayan, itong mga Ash lovers. Sila yung mga nandun sa labas nung naibig ako. Hanggang ngayon nandito pa rin sila, so salamat. So ayun po. Wala tuloy ako. Pangalawa yung mga na-miss ko on the outside world. Marami. Mga na-miss ko po. Paglabas mo ng PBB,
Yung gusto mo makasama ngayon na nasa labas ka na. Mga kasama, gustong makasama. Yung pagkalabas ko, yung unang kong hinanap talaga is yung sister ko. Mavi kasi alam ko nandun na siya bilang host, nandun siya agad. Tapos syempre yung mom ko, bilang I'm trying to work things out or reconnecting with her. My loved ones, my friends. So, at saka yung dog ko, yun yung mga gusto kong makasama. Pero kung yung tanong niyo po ba, gusto ko makatrabaho? Hindi, yung gusto ko makasama, Ayun. mas makausap, makakabanding, yung na-miss mo talaga, kagaya ng mami mo. Kunwari. Yes, my mom. Opo, isa po talaga siya sa mga taong una kong naisip. Kasi before I left the house, syempre doon na ako nakatanggap ng letter from her. So, it's a interaction with her. So, yun po. Okay na kayo ng mami mo? Kumusta na Hindi ang pa muli? 100% fully okay. Kasi syempre 3 years din po kami hindi pa nakapag-usap. So, Okay. it's not an easy fix. We have to take it easy, take a lot of time na talagang mapag-usapan ko ano yung mga nangyari and to just, be happy and move on, na fully healed talaga kami. So, we're taking things slow and I think doing good naman po. Open na yung communication between Yes. the two of you. Nakita na kayo lang. Hindi pa. Nag-uusap lang po muna kami kasi hanggang doon na lang po. Okay, TVB pa rin ako. May gusto ka bang maging big winner? Sino ang nakikita mong big winner para sa'yo? Big winner? Actually, sa totoo lang, at this point, kahit sino kasi sa kanila ngayon, pwedeng maging big winner. Pero ako, isang kapamilya, isang kapuso. Siguro, big winner ko sa kapamilya is si Esmir. Inside the house kasi talagang he's not just a comedian, pero there's so many deeper layers in him na mas relatable din actually siya na tao and his story is inspiring. At sa kapuso naman, syempre kay Shuvi, best friend ko yun eh. Oo, on the outside world, siya yung totoo kong housemate. We live together. So siya yung totoo kong housemate and siya po yung totoo kong kadugo. Pero medyo sad lang na hindi pa kami nag-amot sa bahay ni Kuya. Opo, pero bago naman siya pumasok sa bahay ni Kuya, nakasama ko siya. Isa siya sa mga taong una ko pong nakita. Pag uwi ko ng condo ko, nandun siya. And she hugged me. Nag-moment kaming dalawa. So she's my big winner sa kapuso. Okay, thank you for that. Last question na lang ako. Nung nasa loob ka ng bahay ni Kuya, paano mo mini-maintain yung beauty regimen mo? Kasi iba ang galawan doon, mas marami kayong oras. So, paano mo? Syempre, with Lux Slim. And aside from Lux Slim, syempre kailangan rin natin alagaan. Habang nagla-Lux Slim ako, nagja-jog ako around the pool area. Kasi syempre hindi naman pwedeng inom lang tayo tapos feeling natin gagana lahat. Syempre may kailangan ng physical activity rin. So, yun, after I drink Lux Slim in the morning, I do siguro mga 20 laps around the pool. Para mas, yes po, yun po yung ginagawa namin kasi walang gym sa loob. So, nagla-laps po kami. And yeah, itong 4 seasons na flavor, ito yung may appetite suppressant. So, if you drink that, medyo mawawala yung gutom mo. So, that's how I maintain my figure. Tsaka syempre, bilang walang budget sometimes, kahit gutom na gutom ako, ininom ko na lang ito para hindi na magutom. Oo po, umabot na kami sa punto na toyo rice na talagang kinakain namin. Yes, madam. Tsaka yung chips, yun na lang ang ulam namin. Totoo po talaga. Tsaka yung taro, kasi may free naman kaming bread. Ginagawa po namin yung spread sa bread, yung taro, para lang at least may palaman man lang or lasa yung kinakain namin. Ang galing. Miss Ana, di ba nakakatuwa yung endorser mo, kabisado niya yung mga produkto Oo at nga diba? ang galing eh. Ako nga hindi ko pa na-try na maging jam yung taro. Pero sila na-try na. Tapos hindi ko pa rin na-try na i-freeze yung melon, yung avocado. Pero sila, palagi pala nilang ginagawa. So, sa mga sabi ko, ma-try nga. Nauna pa sila, di ba? Madam, sa panahon ng taghirap, kung anong meron ka, dami ka talaga mapapaisip kung ano pang pwedeng gawin. Ay, bonus question na lang. Kumusta na yung sports activity mo, yung pagiging figure skater mo? Ano nang ginagawa mo dyan? Sa skating naman po, after Hearts and Eyes, nag-stop na muna ako mag-training. At saka, kaya ko pa rin naman po mag-skating, pero now kasi priority ko is skating, nasa lolong pa ako now. So, yun po. Pero anytime I can go back, and feeling ko hindi naman mawawala yung skills ko sa skating kasi passion ko na rin po yun. Thank you and congratulations Thank you again. po. Thank you, Sir Ambet. And now let's have Mr. Peter Ledesma from Diario Pinoy, Police Files Tonight. Yes, thank you. Good afternoon, Ashley and Ma'am Ana Magkawas.
kung sinasabihan ka ng mga basher mo na pangit na starlet, for me, you are my best actress. Kasi napakahusay mong umarte. Meron ako napanood sa'yo, kung hindi ako nagkakamali, magpakailanman, ang galing-galing mo, Salamat. diba? May future ka, tapos endorser ka na ngayon ng Lux Slim, diba? Na, ang sarap-sarap pala ng avocado flavor. Yes. Avocado flavor. Bongga. So, affordable ba to? Ayan. Affordable ba to ating mga product? That's only 405 per box. Oh. Yung lychee naman natin, yung ating newest flavor, kakapak ko lang, hindi mo na abutan. Si lychee, that's 349 pesos naman po per pack. Thank you. Very affordable. Ayun. Tapos, Ashley, may question pa ako. Maka-expect ba kami ng more projects or campaigns with Lux Slim in the near future? Yes, of course po. Actually, ito pa lang po yung simula. Contract signing pa lang. And there's many more to come. And I can't wait to share it to everyone. And ayun, abangan na lang po. Yes. At napapansin ko kayong maana, walang charot to ah. Paganda ka ng paganda at pa-sexy ng pa-sexy. Talaga ba? With Lux Thank Slim, you so much. diba? Yes, kasi it has collagen. Yes. Alam naman mga sa entertainment press, di kami nagbobola. Diba? At nakatutuwa kasi mga big celebrities talaga yung mga endorser mo. So, ano yung nafe-feel mo, Ma'am Ana, na ito malalaking mga artista talaga yung mga nag-endorse ng product mo? Siyempre proud. Nakaka-proud na tinatanggap nila yung endorsement, di ba? Kasi unang-una, pag big star ka, andyan na talagang sinasala muna nilang mabuti, bina-background check nila, sino ba may-ari niyan. Marian Rivera is Marian Rivera. Yes, diba? So, nakaka-proud, nakakatuwa. Ayun yung isa sa mga bagay na parang naging milestone din namin in more than 3 years time ng Lux, na ang dami-dami na lumalaki yung pamilya ng Lux. And hindi lang basta-basta rin yung nagiging parte ng pamilya. Ayan, thank you. Thank you din syempre kay Miss Ice Domingo and of course, kay Junel, o diba? Thank you, Ma'am Ana, and Ashley, good luck ayan, sa partnership niyo. Thank you. Thank you, Sir Peter. And now let's have Mr. Jojo Panaligan from Rider Studios. Sorry, thank you. To both ladies, Miss Ana and Ashley, tanong ko lang, sa inyo pong dalawa, congratulations Ashley. Okay, yung question ko sa inyo pong dalawa, siguro si Miss Ana muna. Ano pa ma-advise nyo sa mga taong gustong magsimula ng wellness journey nila pero hindi alam kung paano o saan? Ayan, maganda yan. Kasi nowadays talaga, di ba, natural naman na sa mga Pinoy na mahilig tayong kumain, di ba? Ang sarap kasi kumain talaga. Sometimes hindi na natin napapansin na may mga nakakain tayo na hindi rin healthy talaga para sa atin or napapasobra talaga tayo. And yung mga tinatawag natin ng mga cheat day, ganyan. So, hindi lang naman ito yung available sa market na pwede nilang alternative drink instead of soft drinks, instead of yung mga matataas na calorie drinks or sugary drinks. Yung maganda kasi with Lux Slim, no sugar, low in calorie, lalo ngayon, usok-uso yung mga calorie deficit. Yung binibilang nila, ilang calories na yung ini-intake nila. So perfect si Lux Slim kasi sobrang baba lang ng calorie content ko. Like si Four Seasons, 19 calories lang. Si Avocado, 35 calories lang. So talagang perfect alternative na pwede nilang isabay. Or kung nahihirapang mag-diet, pwede kasing unti-untiin lang muna. So una, bawas sa soft drinks. Instead na mag-soft drinks, inom ng maraming tubig, tapos pwedeng sabayan ng Lux Slim. Somehow it helps kasi low in calorie plus may mga L-carnitine that can also helps na mag-burn ng fats. Lalo na kung sasabayan mo pa ng workout, tulad nun, yung nag-jogging ka, walking, or yung simpleng naglilinis ka lang sa loob ng bahay nyo, nakakatulong na rin yun. So, hindi mo kailangan maging hard sa sarili mo
Kasi like me, hindi rin naman ako ma-workout na tao. Pero nami-maintain ko pa rin yung weight ko, yung gusto kong figure, through the help of these products also. Ashley, were you always this slim? Sa kapagising mo ba isang umaga talagang maganda ka na? Ano mga sekreto? Actually, malakas po ako kumain talaga. Totoo po, malakas po ako kumain. Nag-rice po ako. Tsaka lalo na sa sweets. I have a sweet tooth. Pero anyway, actually, siguro lang ngayon, mas aware na po kasi yung mga tao. Like, ang dami po gusto magpaganda, ang dami po gusto magpapayat. But at the same time, tayong mga Pinoy, we love to eat. I love to eat. But siguro to maintain this kind of physique, bilang actually sa generation ko ngayon, madam, ang dami ng conscious how they look, how they present themselves, which is a good thing. Kasi syempre, we want to look beautiful inside. We have to look healthy on the inside and on the outside. Ako, mas naging health conscious ako in a way na I want to be healthier, especially after the pandemic. Mas naging aware ako sa mga tinitake ko na dapat healthy ako, not just on the outside. Kasi kung maganda ka naman on the outside, pero pag tinitake mo on the inside, meron na palang sakit. You know, it doesn't work that way. So as much as possible, I make sure na what I take on the inside and on the outside also works for me in a healthy way. And tulad nga po ng sinabi nila Miss A, itong mga products na to, ang mga nakakatulong bilang isang foodie akong tao. And you know, I don't wanna, hindi po kasi ako yung tipong tao talaga na I'm gonna starve myself or pipigilan ko talaga yung sarili kong kumain. Though I can balance, I eat whatever I want, pero yung saktong amount lang. And with these products, nakakatulong siya with me, especially bilang isang artista. Kailangan ganito lang maintain yung body. So with these products, nakakatulong talaga siya sa akin. So ayun na po. Okay, second, my last question sa inyo pa din pong dalawa. Maybe Ashley, ikaw na lang mauna. Anong mga dreams ang gusto mong i-manifest into reality this year? Both sa personal life mo at sa karera mo. Ikaw muna, Ashley. Dream ko sa personal life. Sa karera. Sa personal life, siguro, yung ngayon na talaga pinakagusto ko is, yung, like ko makasama yung pamilya ko. Mommy ko, sister ko, kuya ko, si Lola. Gusto ko yung parang every weekend, kumbaga every Sunday ka yung magkakasama. Yun yung parang priority ko na. When it comes to my career naman, ang dami kong gusto mangyari, ang dami kong pangarap sa career ko. I love my career. Actually, I just want to see how far I can go. Basta kung ano man opportunities na dumating sa career ko, I will always grab it and I will always give justice sa lahat ng projects na natatanggap ko. So as far as I can go, I will always prove myself na kaya ko. I will always love my craft, whatever role ibigay sa akin or whatever endorsement ibibigay sa akin. I'll bring justice to it and continue to inspire a lot of people as an actor, as an endorser. So kaya naman po kami nandito is so that people can look up to us and syempre bilang gano'n kami, we have to share good examples to them. And isa na po yung priority ko now as a LOCSLIM endorser is to spread awareness sa wellness life natin, that we have to keep ourselves healthy not just on the outside but also on the inside. Thank you, Miss Anna.